Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang maging marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Panginoong Hesus, Ikaw ang aming buhay at muling pagkabuhay. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Ikaw ang aming daan, katotohanan at buhay. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Hesus, Ikaw ang liwanag ng sanlibutan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong kami mapalaya at masagip. Dinggin mo ang aming nagmamakaawang tinig at gawin mong kaming iniligtas ng dugong dumanak sa mahal mong anak ay makapamuhay sa iyong pamamagitan at makasapit sa iyong maligaya at matiwasay. Sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nang dumating si Pablo sa Antioquia ng Pisidia, siya ay pumasok sa sinagoga at sinabi, "Mga kapatid kong mula sa lahi ni Abraham at mga taong may takot sa Diyos, tayo ang pinadalhan ng balitang ito tungkol sa kaligtasan. Hindi kinilala ng mga naninirahan sa Jerusalem at ng kanilang mga pinuno na si Kristo ang tagapagligtas. Hindi rin nila inunawa ang mga hula ng mga propeta na binabasa tuwing araw ng pamamahinga. Ngunit sila na rin ang nagsakatuparan ng hulang ito nang hatulan nila ng kamatayan si Jesus. Bagamat wala silang sapat na katibayan para siya'y hatulan ng kamatayan. Hiniling pa rin nila kay Pilato na siya'y ipapatay, at nang matupad na nila ang lahat ng nasusulat tungkol sa kanya, ibinaba nila ito sa krus at inilibing. Subalit siya'y muling nabuhay ng Diyos, at sa loob ng maraming araw ay napakita sa mga sumama sa kanya nang siya'y pumunta sa Jerusalem mula sa Galilea. Ngayon, sila'y mga saksi niya sa mga Israelita, at narito kami upang ipahayag sa inyo ang mabuting balita. Ito ang pangako ng Diyos sa ating mga ninuno na kanyang tinupad sa atin na muli niyang buhayin si Jesus. Ito ang nasusulat sa ikalawang awit. Ikaw ang aking anak, ako ang iyong ama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Anak ng Diyos, kailanman sa simula pa sumilang. Anak ng Diyos, kailanman sa simula pa sumilang. Tungkol sa akin, sinabi ng poong Diyos, sa bundok kong mahal, sa tuktok ng Siyon, aking iniluklok ang haring marangal. Ganito ang sabi ng lingkod ng poon na hari sa Siyon. Aking ihahayag ang pinag-utos nitong Panginoon. Ikaw ang anak kong pinakamamahal, at magmula ngayon, ako namang ito ang giliw mong ama sa habang panahon. Anak ng Diyos, kailanman sa simula pa sumilang. Hingin mo sa akin ang lahat ng bansa at ibibigay ko. Anumang narito sa buong daigdig ay magiging iyo.
Sa pamamahalaang mo ng kamay na bakal, ang lahat ng ito, tulad ng palayo, durugin mo sila sa mga kamay mo. Ang anak ng Diyos kailanman sa simula pa sumilang. Kayong mga hari at tagapamuno sa lahat ng bansa, mag-ingat kayo at magpakabuti sa pamamahala. Ang Panginoong Diyos inyong paglingkuran, katakutan lubha. Anak ng Diyos kailanman sa simula pa sumilang. Ikaw, O Kristo, ang daan, ang katotohanan at buhay, patungo sa Amang mahal. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag kayong mabalisa, manalig kayo sa Diyos, at manalig din kayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama ay maraming silid. Kung hindi gayon, sinabi ko na sana sa inyo, at paroroon ako upang ipaghanda ko kayo ng matitirhan. Kapag naroon na ako't naipaghanda na kayo ng matitirhan, babalik ako at isasama kayo sa kinaroroonan ko, at alam na ninyo ang daan patungo sa pupuntahan ko." Sinabi sa kanya ni Tomas, "Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Paano naming malalaman ang daan?" Sumagot si Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamagitan ko." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang ebanghelyo natin sa araw na ito madalas nating marinig kapag misa sa patay, misa sa burol. Sapagkat yung ating ebanghelyo ngayon, nilalarawan ni Jesus, yung pupuntahan natin pagkatapos ng buhay natin dito sa mundo. Tayo'y may naghihintay na tahanan sa kaharian ng Diyos. Tayong mga anak ng Diyos, nakadestino tayo na mabuhay sa piling ng Diyos magpakailanman. Yan ang ating destinasyon. At dahil yan ang ating destinasyon, pinaghahandaan natin yung pupuntahan natin. At paano nga ba natin pinaghahandaan yung pupuntahan natin? Ito'y sa pamagitan ng pagsasabuhay ngayon pa lang ng pupuntahan natin. Kaya nga bago pa natin puntahan yung destinasyon natin, ngayon pa lang pinapractice na natin kung paano yung magiging buhay natin doon sa pupuntahan natin. Parang kaming mga nagpapare dati. Naalala ko, bago ako pumasok ng seminaryo, dahil sa buhay seminaryo, isa sa magiging buhay ng mga seminarista, yung araw-araw nagdarasal, araw-araw nagsisimba. Naalala ko, nung ako'y desidido na pumasok ng seminaryo, kahit wala pa ako sa seminaryo, ay nag-practice na ako. Araw-araw na akong nagsisimba.
At hindi lang basta nagsisimba, pagkatapos ng pagsisimba ay nagmo-morning prayer na ako. Bagamat iba pa yung morning prayer ko noon, meron pang evening prayer. Kasi meron akong nakuha doon sa bookshelf namin, lumang prayer book. Yung kalahati Ingles, kalahati Latin. Prayer book ng tatay ko nung unang panahon. Kaya dahil wala pa akong libro ng morning and evening prayer, yun yung dinadasal ko. Kaya bago pa lang ako pumasok ng seminaryo, ay isa yon sa mga na-practice ko na araw-araw na pagsisimba, araw-araw merong morning prayer at evening prayer. At nung kami nasa seminaryo na, sa loob ng seminaryo, dahil nga tinatawag na kaming maging pare, kahit hindi pa kami pare, ay sinusubukan na namin, pinapractice na namin yung buhay pagpapare. Naroroon yung pagdarasal nga, araw-araw na misa, at yung pagdarasal na morning prayer, evening prayer, meditation, rosary. Pinapractice na rin namin mamuhay ng magkakapatid. Kasi ang buhay pagpapare, kapatiran. Kaya sa loob ng seminaryo, dinidevelop na namin yung community life, yung brotherhood. At isa rin yung pag-apostolate. Kasi nga ang buhay pagpapare, paglilingkod. Kaya may pastoral life na kami noon, pinapadala kami sa iba't ibang mga apostolate area, katulad ng mga seminaristang nagpunta sa atin. Sa madalit sabi, bago pa dumating yung patutunguhan mo, ngayon pa lang ay sinasanay mo na ang sarili mo. Dinidispose mo na yung sarili mo. Hinuhubog mo na yung sarili mo ngayon pa lang. Unti-unti mo nang sinasabuhay yung patutunguhan mo. Ganon natin tinitingnan ang langit. Bagamat ang langit, darating pa sa hinaharap, yung kaganapan nito, sabi nga ni Jesus, pinaghanda tayo ng matitirhan doon sa tirahan ng kanyang Ama sa langit. Yung langit, pinapractice na natin ngayon pa lang. Dito pa lang sa mundo, sinasanay na natin yung mamuhay na parang nasa langit na tayo. Unang-unang katangian ng buhay sa langit ay yung intimate relationship natin sa Panginoon. Mamumuhay tayo ng kaisa ng Diyos. Kaya dito pa lang sa mundo ay nagsisimula na tayo ng relasyon na yan. Kaya yung buhay natin dito sa mundo, buhay na kaugnay ang Diyos. Ngayon pa lang yung pananalangin ay pinapractice na natin. Yung Holy Communion, pagtanggap natin kay Kristo sa Holy Communion, yan ay patikim, pauna ng mararanasan natin sa langit. No, sa langit, magkakaroon talaga tayo ng complete communion with Jesus. Makakaisa natin ang Panginoon ng lubusan doon sa langit. Yung utos ni Jesus na magmahalan tayo, yan din ang magiging buhay natin sa langit. Ang langit ay pamumuhay sa ganap na pag-iibigan. Kaya ngayon pa lang yan ang pinakautos ng Panginoon sa atin. Mahalin siya ng buong buhay natin at mahalin natin yung isa't isa gaya ng pag-ibig natin sa ating sarili. Yung pakikipagkasundo, pagpapatawad sa mga nagkakasala sa atin. Yung tayo'y maging maunawain at matulungin, may malasakit sa isa't isa, ito'y buhay sa langit. Kaya nga lahat ng iniutos sa atin ng Panginoon, ito ay pagsasanay natin sa magiging buhay natin sa kaharian ng Diyos.
yung buhay natin dito sa mundo, paghahanda. Kung dito pa lang sa mundo, sinasanay na nating mamuhay ng parang nasa langit, talagang mapupunta tayo sa langit. Pero pwede rin naman na ang pinaghahandaan natin, impyerno. Kaya kung yung buhay mo dito sa mundo, impyerno na, nakadestino ka doon sa impyerno. Kaya kung ano yung sinanay mo dito sa mundo, kung ano yung pinractice mo, kung ano yung pinaghandaan mo, yun ang magiging destinasyon mo sa buhay na walang hanggan. Kaya nga yung langit, inihanda ni Jesus sa atin, paghandaan natin. Dito pa lang sa mundo, practicein na natin kung paano mamuhay ng parang nasa langit. Manalangin tayo ng buong pagtitiwala sa ating Ama na sa pamagitan ni Jesus ay naghanda ng lugar sa langit para sa atin. Ating itugon sa bawat kahilingan, Ama, akayin mo kami patungo sa iyong kaharian. Ama, akayin mo kami patungo sa iyong kaharian. Ang simbahan, naway akayin ang mga mananampalataya sa tamang daan patungo sa kaharian. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, akayin mo kami patungo sa iyong kaharian. Ang mga naglilingkod sa pamahalaan, naway maging mga buhay at mabisang kasangkapan sa pagbabago ng ating lipunan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, akayin mo kami patungo sa iyong kaharian. Ang mga naliligalig dahil sa mga alalahanin tungkol sa pananalapi at mga material na bagay, naway makatagpo ng kanlungan sa mapagpalang pangangalaga ng Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, akayin mo kami patungo sa iyong kaharian. Sa kahinaan ng ating mga katawan at kaluluwa, naway higit pa tayong umasa sa Diyos na nagnanais na pagkalooban tayo ng lubos at mananatiling kagalingan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, akayin mo kami patungo sa iyong kaharian. Ang mga namayapa naway makalaya sa mga ligalig ng mundong ito at magtamasa ng walang hanggang kapatatagan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, akayin mo kami patungo sa iyong kaharian. Tahimik nating idalangin ang ating mga personal na kahilingan. Muli nating alalahanin ang mga kapatid nating pinangakuan natin ng dasal. Ipagdasal din natin ang mga kapatid nating nagpapamisa sa pagdiriwang na ito. Panginoon, ipinaghanda mo kami ng matitirhan sa kaharian ng iyong Ama. Paghandaan nawa namin ang langit. Ngayon pa lang, isabuhay na namin ang diwa at ang kahulugan ng mamuhay sa kalangitan. Ikaw na aming Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Lakbay patungo sa bagong buhay. O Hesu Kristo, aming gabay, basbasan mo ang aming alay. Bukal ng liwanag, nagbibigay ilaw sa mga bula. Kami lumalapit sa iyong batis upang makakita
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo at kalugdan ang mga alay ng iyong angkan, upang sa tulong ng iyong paglingap at pagsubaybay, ang bigay mo sa aming puhunan ay hindi masayang, kundi tumubo pa ng mga kaloob mong walang katapusan, sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikay aming pasalamatan. Ngayong pinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Siya'y talagang maasahan at ang katapatan niya sa pananagutan ay siyang bumago sa dating pamumuhay sa sangkatauhang namihasa sa pagkasalawahan. Ang dangal ng tao'y ganap na itinampok upang mamana namin sa pagkapatid kay Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santo Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal mga kaloob na ito pang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawa kanyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin itong kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa pagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain, bilang pagkait inumin. Pinagsasaluhan natin hanggang siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapan at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa mong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispot ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikrarangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Manalangin tayo sa ating Ama sa Langit, alinsunod
sa turo sa atin ng Panginoong Hesus. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin Ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming Seso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amin. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo, tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala, pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Naritong kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagpatuloy mo ang iyong matapat na pagsubaybay sa iyong mga dinudulutan ng kaligtasan upang ang mga pinagpakasakit at sagipin ng iyong anak ay makinabang sa pagkabuhay niyang nagbibigay galak sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, humayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Umawit ng sama-sama, magpasalamat tayo sa Kanya. Sumayaw